Pinagpalang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos mula po sa Proverbs chapter 1 verse 7. Nandun pa rin po tayo sa Proverbs no napag-uusapan po natin na ilang beses na natin po pinag-usapan no. We will focus po on Proverbs chapter 1 verse 7 naman po tayo. Sabi doon, anxiety weight downs the heart, but a kind word cheer it up. Ibig sabihin, sabi sa Tagalog, yung anxiety daw ay nagpapabigat sa puso ng isang tao, pero ang mabuting mga salita ay nag-cheer up or nag-encourage sa isang tao. So ano po yung mga nuggets at ano po yung mga wisdom po na pwede nating matutunan? Ano po yung mga magandang paalala po sa atin ng salita po ng ating Panginoon? Unang-una po, nakita po natin dito, number one na points po natin is the weight of anxiety means the first part of this word says, anxiety weight down the heart. Ibig sabihin, anxiety described here as a heavy weight. Ibig sabihin, that burden the heart and mind. Ibig sabihin, itong anxiety na ito na meron po tayo at nagpapabigat ito sa ating isipan at sa ating puso. So ano yung mga anxiety mo ngayon? Kaya pala parang ang bigat no, ng pakiramdam mo ngayon or ang dami mong iniisip ngayon, 'di ba kapag marami kang iniisip, 'di ba parang ang bigat ng katawan mo o 'pag yung puso mo punong-puno ng galit, punong-puno ng basura ang puso mo 'no, punong-puno ng inggit 'no, nagkakaroon ka rin ng anxiety. Kumbaga 'no, bumibigat ang buhay ng mga taong may anxiety. So, ang emotional or mental or physical toll of anxiety can feel overwhelming. Sometimes, yung mga nakakaranas ng anxiety, overwhelm sila, no? Naapektuhan pati ang kanilang emotion, mental, at even physical, no? Physical na pangangatawan na naapektuhan din. And it is important to understand that anxiety is not just about worry or stress lang. It can manifest the various ways including fear, no, nervousness, nini-nervyos ka, or even depression at it leads to depression. Minsan, the effect of can be crippling or tawag do'n, pinipilayan tayo ng mga anxiety na 'to and make it difficult for a person to focus. At ito pa yung epekto, no, nahihirapan tayong mag-focus 'pag meron tayong anxiety, tama po ba? And, nahihirapan din tayo, no, nahihirapan din tayo maramdaman yung joy dahil meron tayong anxiety or experience peace. No, nahihirapan din tayo makaranas ng kapayapaan sa isipan natin kapag meron tayong anxiety. And anxiety can isolate a person or make them feel as though they are carrying burden alone. So yung anxiety, ang ano niya, epekto rin niya, pwedeng lumayo din siya sa mga tao at maramdaman niya na siya lang yung nag-iisa, no? Siya lang yung bumubuhat mag-isa ng kanyang burden. Yan. So, this part of verses po is reminder us a deep emotional struggle of people face. Sabihin, pinapakita po sa atin dito, no, sa pinag-aaralan po natin yung burden ng isang tao, no, na pag gumaharap siya sa ganitong anxiety. So, madalas hindi lang natin sinasabi po sa tulad ng mga nakakapakinig ngayon, hindi mo lang nakikita, but while we cannot always see someone else's anxiety or sa iba, no, puwedeng nakangiti sila, puwedeng maayos sila tingnan, pero sa loob-loob nila, sa isipan nila, no, punong-puno sila ng anxiety. So magkaroon po tayo ng compassionate, no, willing tayo mag-extend ng effort para tulungan po sila. Okay po? Unang-una po, ang anxiety pala ay nagpapabigat sa puso at isip ng isang tao. Pangalawa, the power of kind word. May kapangyarihan pala sa mabubuting salita na sinasabi natin. And the second part of this verse is, but a kind word, cheer it up. Or contrast po to the weight of anxiety. Pero yung kind word has to power to uplift or encourage. Nakaka-encourage pala no kapag sinasabihan mo siya ng magagandang salita or words as a unique ability to either bring healing or cause harm. No, yung salita pala talaga may abilidad siya no na magdala po ng healing o kagalingan or magkukos siya ng harm sa atin. So, simple word, whether compliment or encouragement, expression of love can shift a person perspective. Sabihin, nababaging isipan ng tao the moment na ginagamit po natin
ang mabubuting salita sa kanya at nag-cheer abilidad niya para mag-cheer up. So it has a potential to lighten or replace hopelessness with peace. Napapalitan ang hopelessness at mga burden kapag nagsasalita tayo ng maganda sa isang tao o nagkakaroon tayo ng appreciation sa isang tao o in-encourage natin ng isang tao. Ang ibig sabihin nga ng encourage means to give uh, courage. Kaya nga encourage, to give courage. So Hebrew word for cheer, cheer a sense of relief or refreshment. Di ba? Yung cheer pala, ibig sabihin pala, it's sense of relief. Nakakatanggal or nare-refresh siya. O katulad ng pag-inom ng malamig na tubig, no, pag nandun ka sa malayong lugar tapos uminom ka, 'di ba, ang sarap. So a kind word does not just temporarily distract from anxiety. 'Di ba? 'Di ba nakakagaan ng loob yung pag nagsasalita tayo ng maganda. So pangatlo, healing power of words. So our words can offer profound healing or effect and scripture, sabi ng scripture that God values use of kind wise and healing speech. Sabi sa Proverbs 15:23, a person kind find joy in giving up reply. How good it a timely word. So sabi naman ng Ephesians chapter 4 verse 29, do not let anyone will some talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. That is maybe benefit to those who listen. So sabi niya, Ephesians chapter 4 verse 29 po yun. In the New Testament, we are encouraged to build up, encourage other with our speech in reflecting the heart of God. No, pinapakita po natin sa mga tao na talagang nililift up natin yung mga taong 'di ba nakakaramdam ng anxiety. Amen. So pangapat, empathy and sensitive to others' needs. Ibig sabihin, no, itong Proverbs 12:25 na it challenge us to be sensitive to the emotional state of those around you. Hindi mo alam kung ano yung nararanasan ngayon ng mga taong nakapaligid sa'yo. Dapat maging sensitive po tayo. And also encourage us to take time to speak encouragement to those might be struggling, reminding them that they are valued and loved and their feeling are heard and valued. No, magpakita tayo ng sensitivity na nandiyan tayo, no, na binabalyo natin sila. So, ano yung application nito sa buhay natin? Unang-una, practical ways. Number one, practical ways to be speak life. Di ba? Be intentional with your words. Sabi maging intentional ka sa mga sinasabi mo. Piliin mo yung sinasabi mo. Acknowledge struggle of those around you and offer comfort, encourage, or even listening ear. Kailangan din na laging pwede mong sabihin, andito lang ako para sa iyo. You are not alone. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Safe ka sa akin. So pangalawa, creating a culture of kindness. We have ability to create positive atmosphere or consistently offering kind word whether it's home, at work, in our communities. No, magkaroon tayo ng creating a positive atmosphere. 'Di ba? Hindi lang at ng kind word. Nag-offer tayo ng kind word sa family, sa home, sa trabaho natin, even sa community, those people around us. No? Weekend source of encouragement, sa araw-araw magbigay tayo ng maayos sa pananalita na makakatulong po sa tao para po ma-build up siya, ma-encourage siya, no, matanggal yung mga anxiety niya, no. Baka pag word ka lang sa kanya ng maganda, maayos, ma-appreciate mo lang siya, 'di ba? Babalik na ulit yung sigla ng kanyang buhay. Pangatlo, God's words in our heart. Importante din po ang may salita po tayo. As we meditate God's word and allow as a spirit to transform us, will naturally speak with greater kindness and compassion. Sabi nga ng Psalms 19:14, may those words of mouth, this meditate of my heart, and pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Sabi doon, may this word of my mouth, this meditate of my word, pleasing in your sight. Ang ganda po ng sabi ng Bible. Reminder lang po sa atin, sabi doon, the anxiety weight down the heart, but the kind word cheer it up. Tayo po ay mananalangin muli. Panginoon, salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita. Panginoon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, gamitin mo ang aming bibig na mapagdala, Panginoon, ng comfort sa tao, ng healing sa mga taong nakakaramdam, Panginoon, ng anxiety, Panginoon. Lord, help us, Lord God, to be more mindful of burden others
carrying, Lord, nakakaramdam ng mga bigat, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng compassion sa kanila na mag-speak ng words that bring hope, encouragement sa mga tao, Panginoon. Turuan mo po kami maging vessel ng iyong pag-ibig, ng kapayapaan, mag-offer po, Panginoon, ng mga kind words sa mga taong nangangailangan. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, yung mga worries, anxiety, Panginoon, na nararanasan, Panginoon, ng mga taong nakikinig ngayon. At dalangin po namin, Panginoon, ang salita mo, ang magbibigay po ng kalakasan, Panginoon, ng biyaya po, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Dalangin ko po, nakakaramdam po ngayon ng anxiety. Lord God, give us comfort. Lord, give us peace in their hearts, in their mind, Panginoon. This Christmas, Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin ka, may plano ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Maraming maraming pong salamat at pinagpalang araw po sa ating lahat. At lagi po natin tatandaan na tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat. God bless everyone.